narinig ko ang kanyang sinabi. Hindi natin sinasabi na nakita ko ang kanyang sinabi. Kasi hindi naman natin nakikita yung salita na namumutawi sa ating dila. Kaya ang tama ay nakita ko ang kanyang ginawa. Sa comics lang natin nakikita yung letra ng mga dialogue. Kasi sa comics, ang dialogue ay hindi para pakinggan. Ang dialogue binabasa. Kaya narinig ko ang kanyang sinabi, nakita ko ang kanyang ginawa. Pero ang Diyos po ay hindi siya nakontento na naririnig lamang siya ng mga tao sa pamamagitan ng kanyang salita, sa pamamagitan ng mga propeta. Ninais niya na talagang makita siya ng tao. Mangyayari lang yun kapag meron siyang laman, kapag may dugong nananalaytay sa kanyang mga ugat. Jesus became the visible sign of God for us. Nakikita na natin ang sinasabi ng Ama. Mas naunawaan ng tao ang sinasabi ng Diyos. Halimbawa, nang sabihin ng Diyos, mahal ko ang bayang Israel. Mas naunawaan ito ng tao nang makita nila si Jesus na nag-alay ng buhay doon sa krus. Kaya nakita ko ang kanyang salita. Nang sabihin ng Diyos, kayo'y aking pagagalingin at bubuhayin. Mas naunawaan ito ng tao nang makita nila si Jesus na nagpapagaling na may sakit, bumubuhay ng mga patay. Nakita ko ang kanyang salita. Kaya po ang description kay Jesus, sa narinig natin Ebanghelyo ayon kay Juan, sabi, nagkatawang tao ang salita at nanahan kasama natin. Namasdan namin ang kanyang kaluwalhatian, ang kaluwalhatian ng bugtong na anak ng Ama. At ang salitang ito ay puspos ng biyaya at katotohanan. My dear brothers and sisters, ito ang isa sa mga diwa ng Kapaskuhan. Ang salita ng Diyos, nagkatawang tao. Sana ho, tayo rin, no? Kapag nagsasalita, nakikita. Pinagsisikapang i-translate sa gawa ang ating mga sinasabi. At ang salita ay nagkatawang tao. Sana nga po, bawat magkakatawang tao, ang bawat isa sa atin, kapag yung salita ng Diyos na naririnig sa bawat pagdiriwang ng misa ay naisa sa buhay. Imagine kung ang Pasko ay pagkakatawang tao ng salita at sa tuwing nagsasabuhay tayo ng salita ng Diyos, nagaganap ang Pasko ng pagsilang. Kaya kung araw-araw sinasabuhay natin ang salita ng Diyos, totoo ngang araw-araw pwede maging Pasko. Maligayang Pasko sa inyo at maligayang pagsasabuhay ng salita ng Diyos. Amen.